Sa tuwing makakarinig ako ng kwento tungkol sa lumang bahay, ay naaalala ko si Lola Iseng. Hindi ko maiwasang manlamig ang mga kamay ko at kilabutan kapag bumabalik sa isip ko yung naging karanasan namin nung lumipat kami ron. Pakiramdam ko nga naiipon ang mga balahibo ko sa batok. Ako po si Regina, ang apo ni Lola sa bunso niyang anak, ang mama ko. Isa ang bahay ni Lola sa mga kinakatakutang lumang bahay sa probinsya. Sabi ni Mama, itinayo raw yun nung panahon ng mga Hapon. Matagal nang namatay si Lola. Mga 2 dekada na nang magpasya si Mama na bumalik kami sa lugar nila sa probinsya para doon na manirahan. Ayoko sana pero dalagita pa lang ako noon. Wala akong nagawa sa naging desisyon nila ni Papa. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ayaw na nilang tumira sa Maynila. Sila lang 2 ang nakakaalam. Ang bahay ni Lola ay matatagpuan sa huling kanto ng Baryo Masinag. Sobrang nakakapanibago kasi walang kapitbahay. Meron pala pero malalayo ang distansya. Tapos ang bahay ng lola ko ay may kalakihan din na halatang lumang-luma na. Hindi na ako nagtaka kung bakit kinakatakutan ng mga taga roon. Sabi ni Mama, huwag na lang pansinin ang sinasabi ng mga taga-baryo. Si Papa nang nagsuggest na ipaparenovate ang bahay para maging maganda ulit. At ang balak pa nga ay pagkaperahan. Yun bang magdadagdag pa ng mga lumang gamit doon at magkakaroon ng entrance ang gustong makakita ng loob ng sinaunang bahay. Yun ang narinig ko sa pag-uusap nila ni Mama. Pero nung ginagawa na ang bahay, ang daming kababalaghang nangyari. Naroong maglalaglagan ang mga materyales na gagamitin. Tapos bigla na lang may lalagabog sa bandang sala, minsan sa kusina. Pero pagtatakbo kami ron para tignan kung ano yun, wala naman kaming nakikita. Isang beses pa habang inaayos na ang mga bagong gamit na ilalagay pang atraksyon, ay biglang nalaglag ang malaking portrait ni Lola na nakasabit sa sala. Maging yung mga gumagawa, ginugulo rin sila. Ginagambala para hindi sila makapokus sa ginagawa nila. Isang beses pa nga ay bigla na lang nagsisigaw at nagtatakbo palabas ng gate ang isa sa mga gumagawa ng bahay. Paano'y nakakita raw ng matandang babaeng nakatayo sa hagdanan. Masama ang tingin sa kanya. Nanlilisik daw ang mga mata na parang galit na galit. Dahil sa nangyaring yon sa mga manggagawa, lalong kinatakutan ng bahay ni Lola. Malamang daw ay si Lola ang nakita ng manggagawa. Natakot na si Mama. Sabi niya baka raw ayaw ng mamang niya na iparenovate ang bahay, kaya sinabihan niya si Papa na hindi na lang nila ituloy ang plano. Pero hindi pumayag si Papa. Nagalit siya dahil malaki na raw ang nailabas nilang pera para sa plano. Isa pa, bulok na raw ang bahay ni Lola. Kailangan talaga nilang iparenovate kung gusto namin na tumagal sa pagtira doon. Nagtalo sila Mama pero sa huli ay si Papa pa rin ang nasunod. Hindi siya naniwala na nagmumulto si Lola. Tinuloy pa rin nga ni Papa ang pagpaparenovate at pagpapaganda ng bahay ni Lola para rin sa plano nilang pagkakitaan. Kaso isang araw ay bigla na lang nabagsakan si Papa ng isa sa mga ginagamit nilang materyales. Hindi ko alam ang tawag doon. Nakalimutan ko na. Basta tumama raw yun sa ulo ni Papa, kaya sinugod nila si Papa sa ospital. Halos 1 buwan din daw si Papa sa ospital dahil nabagok ang ulo niya. Nagulat kami sa sinabi ni Papa nung magaling na siya.
Ang sabi niya ay nakita niya mismo ang multo ni Lola Ising na siyang may kagagawan ng nangyari sa kanya. Kusa raw hinulog sa kanya yung bagay na yon mula sa itaas ng bahay. Kaya kahit hindi na ipilit ni Mama, si Papa na rin ang kusang nagpahinto sa pagpaparenovate. Bali ang inayos na lang talaga ay yung para sa pansarili namin. Tinibayan lang yung marurupok na bahagi ng bahay at dinagdagan lang ng ilang gamit. Pero yung mga gamit ni Lola na binalak pala nilang ibenta ni Mama ay hindi na rin nila ibinenta. Naniwala na sila na ayaw ni Lola na mabago ang bahay at may mga kung sino-sinong tao ang makapasok doon. Mula nga noon, hindi na nagparamdam si Lola Ising sa kahit na kanino sa amin. Kamusta po sa lahat ng mga regular na tagapakinig ng horror channel na to? Ako po si Alin, isa sa mga tambay at abangers ng mga bagong upload na horror story dito. Ito po yung kwentong matagal ko nang gustong ishare dito. 1980 pa nang mabili ng papa ko itong bahay namin dito sa Navotas. Nasa 7 taon pa lang ako noon. Nung naglilipat pa lang kami hanggang sa nagkaisip ako, nakalakihan ko na ang mga usap-usapan ng mga tao dito na bahay daw ng multo ang bahay namin. Hindi ko alam noon kung bakit ganun ang bansag nila, samantalang wala namang kakaiba sa bahay namin at nakatirik pa ito sa mataong eskinita. Hanggang sa may matandang nakapagkwento sa amin. Ayon sa paniniwala ng mga matagal ng taga rito, may mga espiritong naninirahan at pumuprotekta sa bahay na to. Dahil nung nagkasunog daw nung araw, naabo ang lahat ng bahay dito. Pero bukod tanging itong bahay lang namin ang naiwang nakatayo at parang hindi man lang nadilaan ng apoy. Pero bago pa man daw nangyari ang sunog, ay may mga kababalaghan ng nararanasan ang mga dating nakatira dito. Kaya ibinenta na lang ito sa murang halaga. Pero sa ilang taong pagtira namin doon ay wala naman kaming nakikita o nararamdaman man lang. Pero kung kailan naman kami dumami sa bahay dahil doon na din tumira ang kapatid kong may pamilya na, ay saka naman nagsimula ang mga makapanindig balahibong pangyayari doon. Yung pinakauna kong experience doon ay nung narinig kong nag-iingay at nag-aaway yung 2 bata kong pamangkin. Nung pinuntahan ko sila para sawayin ay nagsisisigaw na tumakbo sila palapit sa akin. Nagtago sila sa likod ko at nanginginig sa takot. Nung sundan ko ng tingin yung kinakatakutan nila, ay anino na lang yung nahagip ng tingin ko. Pero kinalabutan ako dahil bukod sa napakalaki ng aninong yun, ay doon siya naglagos sa malaking aparador. Parehong inapoy ng lagnat yung 2 bata kinagabihan at sabi nung nagtatawas ay malaking tao daw yung may gawa nun sa mga bata na maaring naingayan. Simula nun ay hindi na natahimik yung mga pamangkin ko. Bigla-bigla na lang silang nag-iiyakan na parang may kinakatakutan. Nung minsan namang nagpapatugtog ng malakas yung kuya kong lasing, nagtalo sila nung isa ko pang kuya dahil sa lakas niyang magpatugtog. Tapos nagulat sila nang bigla na lang humagis sa harapan nila yung radyo at nagkadurog-durog na parang sadyang ibinalibag. Isang beses naman, kararating lang ni Papa noon. Inutusan niya si ate na tawagin yung kapatid kong laging lasing para kausapin. Pero nung paakyat na siya, nagulat na lang kami nung bigla siyang magsisigaw. Nung puntahan namin
ay nangangata lang katawan niya sa sobrang takot. May ilang sandali din bago siya napakalma ni Papa at makapagsalita. May babae daw kasi na nakaputi at mahaba ang buhok na nauuna sa kanyang umakyat. Pero hindi nakasayad ang paa sa hagdan, kundi lumulutang. Noon na namin kinuwento kay Papa ang lahat ng kababalaghang nararanasan namin doon. Nakadestino kasi siya sa laot at bihira lang kung umuwi. Naniwala naman si Papa at huwag daw kaming mag-alala at pabibindisyonan daw niya ang bahay. Pero wala ding nangyari. Matapos mabindisyonan ay patuloy pa din ang mga kababalaghang nararanasan namin dito. Ang hindi ko talaga makakalimutan at pinaka nakakatakot kong experience ay noong minsang umuwi ako galing sa school. Buwan ng December noon. Tandang-tanda ko dahil kahit pasado 5:00 pa lang ng hapon, madilim na. Pagpasok ko sa bahay ay may nabungaran akong 2 matanda na nakaupo sa sala, babae at lalaki. Noon ko lang sila nakita. Sa tansya ko ay parang mga kaedad ng papa ko, kaya naisip ko agad na baka dumating si Papa at bisita niya ang mga yon. Nagmagandang gabi ako sa kanila, pero nagtaka ako na hindi man lang sila ngumiti o tumingin sa akin. Parang blanko lang nga yung ekspresyon nila eh. Pumasok agad ako sa kusina at tinawag ko si Papa, pati sina ate. Pero nagtaka ako dahil walang katao-tao sa bahay. Nagmamadali akong bumaba. Nandoon pa din yung 2 matanda at walang katinag-tinag. Parang iba na yung pakiramdam ko noon sa kanila, kaya lumabas ako para tignan sila ate. Pagbukas ko ng pinto, siyang dating naman nila. Nanood lang daw sila ng prosesyon. Sinabi ko agad na may bisita pala kami. Bakit nila iniwan? Nagtaka si ate sa sinabi ko. Wala naman daw kaming bisita nung lumabas sila. Pagpasok namin, nagtaka ako. Wala na doon yung 2 matanda. Hinanap ko sila sa buong bahay, maging sa itaas. Kahit imposible namang umakyat sila doon. Pero nawala na nga sila. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Hindi na namin nagawang umalis sa kabila ng samot-saring kababalaghan dahil wala naman kaming mapupuntahan. Lalo't namatay na si Papa makalipas ang ilang taon. Hanggang sa nakasanayan na lang namin ang pagpaparamdam at minsang pagpapakita ng mga hindi matahimik na kaluluwang kasama naming naninirahan sa bahay na ito. Hello po sa inyo mga kapasta. Suki na po ako sa halos lahat ng mga horror channel dito sa YouTube. Pero itong channel lang na to ang pinaka nagustuhan ko. Bukod kasi sa magaganda ang mga ipinapadalang istorya ng mga sender dito, magagaling pa ang mga narrator. At damang-dama mo talaga yung kilabot at pagkukwento nila. Kaya na-inspire din akong mag-share ng karanasan ko. Magpapatawag na lang po ako sa pangalang Andrea. Pati ang mga kasama ko sa kwentong ito aalyasin ko na lang din po. Batang 90s ako at party girl nung kabataan ko. Literal din na pasaway. Pero hindi po ako proud. Ang totoo ikinahihiya ko yung naging parte na yon ng kabataan ko. Pero nakaraan na po yon. Kung saan may party, nandoon kami ng barkada. Kahit saang lugar pa yan, basta nabalitaan namin, check na dadayuhin namin yan.
Ang pinaka hindi ko malilimutang lugar na dinayo namin sa Bagong Silang, Caloocan. May nakakatakot kasi kaming experience doon. Hindi sa party na pinuntahan namin, kundi sa isang luma at bakanting bahay na pinasok naming magbabarkada matapos ang party. Doon kami nagpalipas ng magdamag. Hindi ko na lang matandaan yung eksaktong street. Basta ang alam ko, sa Bagong Silang yon. 6 kaming magkakasama. Ako at yung boyfriend kong si Alex, si Cindy at jowa niyang Jason, tapos si Marie at Nonoy. Pagkatapos ng party, pinasya naming maglakad-lakad nun para humanap ng matatambayan. Di kalayuan doon ay may natanaw akong parang waiting shed o outpost. Bubong lang kasi ang natatanaw ko at madilim sa parting yon. Puro puno pa at masukal na damuhan. Bigla namang umulan kaya nagtakbuhan kami doon. Pero hindi pala yun waiting shed lang, kundi bahay talaga. Mukhang abandonado na. Malakas ang loob namin nun kaya nung makita naming bukas ang gate at pinto, pinasok namin at wala ngang tao. Pero nagtaka kami na may isang nakasinding ilaw sa pinakaloob ng bahay na kukurap-kurap na. Luma na talaga yung bahay. Puro agiw at bitak-bitak na ang mga dingding, pero may mga gamit pa. Nagkanya-kanya na kaming pwesto doon at inilabas ang baon naming alak. Tapos noon, nag-iingay na kami. Sigawan, sayawan, na akala mo pag-aari namin yung bahay. Pero maya-maya ay natigilan ako. Napatingin kasi ako sa pader at nakita kong may mga aninong nakatayo sa dingding na parang nagmamasid sa amin. Hindi naman sa amin yung anino dahil mga nakasalampak kami sa sahig. Nakita rin pala nila yon kaya napatayo si Alex at sinilip kung may ibang tao ba doon, pero wala naman siyang nakita. Nawala din naman yung anino kaya balik sila sa pag-iingay. Pero natahimik na ako. Parang iba kasi yung pakiramdam ko. Parang may tao talagang nagmamay-ari ng mga anino na yon. Maya-maya pa ay isa-isa nang nakatulog sa kalasingan ang barkada. Ako lang yata ang hindi nalasing dahil nagkontrol na ako nang makaramdam ako ng kakaiba. Kaya gising ako, kahit nakapikit, nakikiramdam. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagyakap ni Alex sa akin mula sa likod. Pero imbes na init kakaibang lamig yung naramdaman ko nun. Tapos unti-unti siyang dumadagan sa akin. Nabigatan ako kaya napadilat ako para itulak siya. Pero nagulat ako dahil sa dilim. Tuluyan na palang namatay yung ilaw, pero may bahagyang liwanag mula sa poste na pumapasok sa nakabukas na bintana. Tinatawag ko si Alex habang pilit ko siyang itinutulak mula sa pagkakadagan sa likod ko. Hindi na kasi ako makagalaw kaya pilit kong nilingon si Alex. Pero bigla akong napasigaw ng malakas nang maaninag ko sa dilim ang nakakapangilabot na itsura ng isang nilalang. Maitim yun na may mahabang buhok, mapupula at nanlilisik ang mga mata. Sa lakas ng sigaw ko ay nagising din ang barkada at maging sila ay napasigaw din sa takot dahil hindi lang pala nag-iisa ang mga nilalang na iyon. Nasa paanan nila ang iba pang kasama nun na kagaya din niya ang itsura. Nanghihilakbot na nagpaligsahan kami sa lakas ng pagsigaw habang nagpapasag sa takot nang magsimula kaming palibutan ng mga yon.
Nagawa naman naming makaalpas at makalabas ng bahay at saka kumaripas ng takbo palayo doon. Napakahaba ng tinakbo namin. Hingal na hingal kami nang makarating sa bungad ng kalsada. Nanginginig pa nga ang katawan namin at halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Nang makabawi kami, nagtatanungan kami kung ano yung mga nakita namin na yon. Kung tao ba na nakamaskara lang at tinatakot kami o totoong mga maligno. Nagtaka rin kami na ganoon pala kalayo yung bahay na yon. Samantalang hindi naman kalayuan yon sa pinagdausan ng party ng makita namin. Malapit nang magliwanag nun at may mangilan-ngilan ng taong dumadaan. Isang matanda ang huminto sa harap namin at nakangising sinabi sa amin na napaglaruan daw kami ng maligno. Mabuti nga daw yon sa amin dahil mga pasaway kami. Kinikilabutang nagkatinginan kami. Mula nun, itinigil ko na ang pagbarkada at pagdayo-dayo sa kung saan. ...1985 nang mamatay ang lola ko sa father's side. Isa po ako sa nakasaksi kung paano pinag-awayan ng mga anak niya ang lumang bahay na minana lang din ni lola sa mga magulang niya. Ako po si Teresa at ang kwento pong ibabahagi ko ay tunay na karanasan ng pamilya namin. Nang mamatay si lola dahil sa sakit sa puso, ay doon nagsimula ang gulo sa pamilya namin. 4 na magkakapatid sina papa. May isa pa siyang kapatid na lalaki at 2 babae. Walang iniwang last will and testament si lola, kaya ang mga naiwan niyang ari-arian ay pinagkaguluhan ng 4 niyang anak. Ang papa ko ang panganay, pero yung lalaking bunso, siya raw ang dapat magmana ng bahay. Yung 2 kapatid na babae, hindi pumayag. Dapat daw ay kahati rin sila ron dahil wala pa naman silang mga asawa. Yung bunso nila ay may asawa na. Tapos si papa, nakikigulo rin siya. Gusto rin niyang may parte siya sa lumang bahay. Nung una ay nagplano silang hatiin sa 4 ang lumang bahay. Pero sa huli ay napagkasunduan nila na ibenta na lang pati ang lupa at yung napagbentahan na lang ang paghatian nila. Hindi nila akalain na matapos ang bintahan ay saka sila guguluhin ng multo ni lola. Kaming magpipinsan kasi mga close kami Malalapit kami sa bawat isa kahit yung mga magulang namin hindi magkasundo-sundo. Tapos isang beses ay napagkwentuhan namin ang mga nangyayari at doon namin natuklasan na ang magkakapatid pala ay pare-parehong minumulto ni lola matapos nilang maibenta ang bahay. Ang bunso sa kanila na si Tito Patrick, nakita raw niya si lola na nakaupo sa kama nila sa kwarto. Habang natutulog siya ay naramdaman niyang may naupo sa kama, yun bang lumundo. Kaya napatingin siya at pagtingin nga niya ay napasigaw siya dahil si lola ang nakita niya. Si Tita Pia naman, sinundan ni Tito Patrick ay nagtapon ng basura isang gabi. Tapos bigla raw nagsisigaw habang nagmamadali sa pagbalik sa bahay nila. Kasalukuyan daw kasi niyang inaayos ang basura sa labas nang biglang may humawak sa buhok niya. Hindi niya alam kung haplos lang ba yun o sabunot na. Namanhid na raw kasi ang pakiramdam niya. Nang paglingon niya ay nakita niyang ang mama niya yon. Nakatayo sa likuran niya kaya kumari pa siya ng takbo papasok sa bahay nila.
Si Tita Maureen naman ang sumunod kay Papa na alimpungatan daw nung may humihila sa paa niya. Si Lola rin ang nakita niya. Galit daw ang tingin sa kanya kaya nagpapalag siya hanggang sa buksan ng asawa niya ang ilaw at mawala na nga si Lola. Iyak daw ng iyak noon si Tita Maureen. Tapos si Papa, hindi rin siya nakaligtas. Nasa trabaho naman siya sa opisina nila. Nag-overtime siya at alam niya ay 2 lang silang magka-opisina na nag-overtime. Nagpaalam daw yung kasama niya na magkakape saglit. Siya naman, tinuloy lang niya ang trabaho niya. Maya-maya ay bigla raw nagpatay-sindi ang ilaw. Nangamoy bulaklak ng patay at kandilang bagong sindi. Tumayo siya para i-check ang ilaw. Kinikilabutan na raw siya noon kasi nga naamoy niya yung kandila at bulaklak ng patay. Hindi niya maayos ang ilaw. Tuluyan ng napundi kaya lumabas siya ng opisina para hanapin ang kasamahan niya. Paglabas niya ay doon niya nakita si Lola. Nakatayo sa daraanan niyang pasilyo ng building. Natakot siya kasi ang hitsura ng mama niya ay yung hitsura raw nung nasa kabaong. Napatakbo siya sa kabilang direksyon at doon nga ay nabangga siya sa kasamahan niya. Nagkakandaotal niyang itinuro si Lola pero wala na roon. Hindi na nakita ng kasamahan niya. Tapos pagbalik nila sa opisina ay okay naman ang ilaw. Wala na rin yung amoy ng kandila at bulaklak. Nung ikuwento sa amin ni Papa ang pangyayaring yon at nalaman din niya ang nangyari sa mga kapatid niya dahil sa kwentuhan naming magpipinsan, ay inutusan ako ni Papa na puntahan ang mga tita at tito ko para sabihan na dadalawin nila si Lola sa puntod ng sama-sama. Ipagtitirik ng kandila at ipagdasal. Tapos ipagpapamisa rin nila. Hihingi sila ng tawad sa ginawa nilang pagbenta sa bahay dahil posible raw na yun ang ikinagalit ni Lola sa kanila. Kaya pinagpakitaan silang lahat ng galit na kaluluwa ni Lola. Ganon nga ang ginawa nila dahil ayaw na nilang maulit ang pagpapakita sa kanila ng mama nila. Hello po sa lahat ng avid listeners ng channel na to, kagaya ko. Ako po si Leslie, 29 years old at taga Pasay. Libangan na po namin ng lesbian partner ko na si Apple ang pakikinig ng mga horror stories. Relate po kasi kami dahil kami mismo ay nakaranas na din ng mga kababalaghan. Nangyari po ito way back 2018. Nung nag-decide kaming magsama ni Apple. Nangupahan kami sa isang kwarto sa may bandang Malibay. Lumang bahay na yon na kinonvert lang daw at hinati-hati sa 4 na maliit na kwarto. Walang kitchen at sala pero may common CR na nasa dulong bahagi ng bahay. Sinaunang style pa ng bahay yon kaya medyo creepy ang dating. Ginrab na lang namin kasi that time, yun lang yung afford naming upahan. Okay naman siya nung nag-view kami, pero nung naka-move in na kami, doon ako parang nagsisi na bakit hindi muna kami naghanap pa ng iba. Kasi nung habang nag-aayos na kami, parang ang bigat na ng pakiramdam ko. Nakatayo ako noon sa tabi ng bintana nang maramdaman ko bigla yung pangangapal ng batok ko. Tapos pumipintig yung sentido ko. Sabi ni Apple, baka pagod lang daw ako kasi galing pa kaming Divisoria noon at namili ng ilang gamit na kailangan namin. After ilang days, doon na kami nagsimulang makaranas
ng mga kakatuwang pangyayari sa bahay na yon. Isang umaga, papasok na kami ni Apple sa work nun. Iisang pabrika lang ang pinapasukan namin. Magkaiba lang ng department. Nag-aya muna siyang mag-almusal since maaga pa naman. Habang kumakain kami, bigla na lang kumapal ang pakiramdam ko sa batok ko. Tapos pagtingin ko sa braso ko, nagtatayuan yung balahibo ko. Nung pinakita ko yon kay Apple, ganon din daw pala siya. Nanlalaki nga daw yung ulo niya. Wala naman kaming ibang naiisip nun. Masaya pa kaming naghaharutan. Pero nung pagtayo ko para iligpit ang kinainan namin, nakita ko sa sulok ng mata ko na parang may aninong itim sa gawin ng bintana. Pero nang lumingon ako ay wala naman. Nung sumunod na gabi, natutulog na kami nun. Tapos biglang nagising yung diwa ko. Parang may naririnig kasi akong bumubulong sa tenga ko. Hindi ako makadilat sa sobrang antok, pero pinakiramdaman ko. Maya-maya ay naramdaman ko naman ang pagbuga ng hininga sa mukha ko. Nasa gawing dingding ako at nakatalikod ako doon, paharap naman kay Apple. Sunod-sunod yung buga ng hininga sa mukha ko at di ko matiis ang amoy kaya bigla akong nagdilat. Pero laking gulat ko nang makita kong nakatalikod si Apple at malayo sa akin. Nanlaki yung ulo ko at bigla akong napabangon. Kinabukasan, kinuwento ko yon kay Apple. Pero habang nagsasalita ako wala siyang kibo. Nung hawakan ko siya para kunin ang atensyon niya, bigla na lang siyang napaigtad sa gulat at parang takot na takot. Nagulat ako sa reaksyon niya. Nung tanungin ko siya kung anong nangyayari sa kanya, kung ano-ano ang isinasagot niya. Tapos galaw ng galaw yung kamay niya, taas baba. Nagpanik na ako nun. Pero maya-maya ay bumalik naman siya sa normal. Kaso parang di niya alam yung ginagawa niya. Araw naman ng linggo nun, wala kaming pasok pareho. Nag-decide kaming magsimba at mamili ng dagdag pang gamit. Nung palabas na kami, nakita kong nakasilip si Apple sa bintana. Nung ayaan ko na siya ay nakita kong sapo niya ang ulo na tila namimilipit sa sakit. Nag-alala ko kaya inakay ko siya para paupuin. Pero nang mailayo ko siya sa bintana ay biglang nawala naman daw yung sakit. Naalala ko na nangyari na din yon sa akin nung unang araw namin. Nasa bintana din ako nun. Natuloy naman kaming umalis at ginugol namin yung buong maghapon sa labas. Mag-aalas 6 na nang makabalik kami. Pagbukas namin ng pinto ay bumungad sa amin ang amoy ng kandila. Nagkatinginan kami dahil wala namang nakasindi, pero pinili naming wag nang pansinin. Nung gabing yon, nanaginip ako ng masama. Ginagahasa daw ako ng isang halimaw. Takot na takot ako. Sigaw ako ng sigaw habang nagpupumiglas. Humihingi ako ng tulong kay Apple na nakatayo sa sulok, pero nakatingin lang siya sa akin. Tapos nakita ko na lang na may nakapasan na babae sa likod niya. Nakakatakot ang itsura. Lalo akong nagsisigaw at nagpupumiglas hanggang sa magising ako. Nakita ko si Apple na nakaupong patalikod sa akin. Tinawag ko siya. Tapos nung humarap siya sa akin, napasigaw ako sa takot dahil pulang-pula yung mata niya at nanlilisik sa pagkakatingin sa akin. Tinangtang niya ako sa balikat. Tapos pagtingin ko uli sa kanya,
Normal naman ang itsura niya. Kinabukasan, nakita ko na lang na puro galos at pasa ang mga braso ko. Tapos si Apple, mabigat ang katawan. Masakit daw ang balikat at likod niya na parang may nakadagan. Nagpasya kami. Nung araw ding yun, naghakot na kami ng mga gamit at pansamantalang nakituloy sa kapatid ni Apple habang naghahanap uli ng malilipatan. Hindi na kami nag-abalang alamin pa kung anong misteryo ng lumang paupahan na yon. Basta ang sabi lang ng isang kalapit kwarto, wala talagang nakakatagal doon dahil sa kaparehong experience namin. Ako po si Bella. Ikukwento ko po sa inyo ang naging karanasan namin sa nabili naming lumang bahay sa Antipolo para maging rest house namin. Palagi kasing mahigpit ang schedule nila mama at papa sa trabaho, kaya pinag-ipunan talaga nilang makabili ng rest house para kapag daw gusto naming mag-unwind ay hindi na kami magbubook kung saan-saan. Meron na kaming mapupuntahan talaga na marerelax kami. Liblib na bahagi yon ng Antipolo. Wala na akong makitang kabahayan sa dinaraanan namin nung unang beses na magpunta kami Excited kaming magkakapatid dahil noon pa lang kami magkakaroon ng rest house. Pagdating nga lang namin doon, nadismaya kami kasi ang inaasahan namin ay isang maganda at malaking bahay na may magaganda ring mga gamit. Pero ang nadatnan namin ay isang lumang bahay na nakakatakot na tingnan. Natawa lang sila mama at papa sa reaksyon namin. Sabi ni mama, nabili lang nila yun sa murang halaga. Kapag napaganda namin, ay check na mawiwili na kami ron. Ibig sabihin daw ay kami ang magtutulong-tulong para linisin, ayusin at pagandahin ang lumang bahay na yon na magiging rest house namin. No choice naman kaming magkakapatid, kundi sumunod kina mama. Kaming dalawa ni Ate Eunice ang nakatoka sa garden. Bubunutin daw namin ang mga damo at tataniman ng mga bagong halaman. Habang ginagawa namin yon, ay bigla akong nakakita ng batang nagtatakbo. Batang lalaki na parang nasa 4 o 5 taong gulang, tapos mukhang gusgusin. Sabi ko kay Ate Eunice, saan galing yung bata? Ba't may bata ron? Private property namin yun. Sabi ni ate baka raw may sirang bakod sa paligid at doon lumusot ang bata, kaya ang ginawa namin ay hinabol namin. Doon siya sa kanang bahagi at ako naman sa kaliwa. Kumbaga, huhulihin namin yung bata na tumakbo sa likuran ng bahay. Kung sa kanan siya tatakbo, ay mahuhuli siya ni Ate Eunice. Kung sa kaliwa naman ay ako ang makakahuli sa kanya. Pero napakamot na lang kami ng ulo nang hindi na namin siya nakita. Kahit lumigid na kami sa likuran at nang i-check namin ang bakod ng bahay ay wala naman kaming nakitang sira. Kinilabutan tuloy kami pareho. Nung gabi ring yun, habang nanonood kami ng TV sa salas, napatingin kami sa kusina kasi nakarinig kami ng parang nagluluto. Narinig namin yung tunog ng mga kaldero Sina mama at papa nasa itaas nun. Kaming magkakapatid lang ang nasa salas. Ako pa talaga ang napili nilang utusan para tignan kung ano yun. Baka raw may nakapasok na pusa sa kusina. Ako naman, tapang-tapangan. Nung papalapit na ako sa kusina, nakita ko mula sa kurtina sa pintuan na may babaeng nakatayo sa kusina. Parang ang nagluluto siya. Naisip ko wala naman kaming ibang tao na kasama ron. Sino yun?
Bigla kong hinawi ang kurtina at paghawi ko ay wala namang tao akong nakita. Nanlaki ang ulo ko. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa mga kapatid ko sa salas. Tapos umiyak ako ng umiyak sa sobrang takot sa nakita ko sa likod ng kurtina. Hindi nila ako mapakalma, pati sina mama at papa napababa ng marinig ang pag-iyak ko. Ang huling karanasan ko naman doon, nung paalis na kami. Pababa ako ng hagdan noon. Mataas po ang hagdanan, tapos paikot. Ganon yung style. Habang bumababa ako, ay nakarinig ako ng mga yabag na sumusunod din sa akin pababa. Akala ko isa sa mga kapatid ko o kaya sina mama at papa. Pero paglingon ko ay wala pala akong kasunod. Kaya natakot na naman ako. Nagmadali na ako pagbaba. Tumakbo talaga ako. Pero pagtakbo ko ay tumakbo rin yata ang multo at naramdaman ko pang may bumangga sa akin. Muntik na akong mahulog sa hagdan. Buti nga lang ay malapit na ako sa huling baitang. Nagtatakbo na talaga ako palabas ng lumang bahay na yon, na dapat talaga ay magiging rest house namin. Pero dahil sa mga nangyari ay hindi na naituloy nila mama ang pagpapaayos at pagpapaganda. Ibinenta na lang din nila. Natagalan bago may makabili. Pero sa ngayon, sa pagkakaalam ko ay maganda na raw ang lumang bahay na yon. Hindi ko nga lang alam kung naranasan din ng bagong may-ari ang naranasan naming kababalaghan doon. Magandang araw po. Ako po si Mimi. Married at may 2 anak. Nasa abroad ang husband ko at naiwan kaming mag-iina sa inuupahan namin. After a year, kinailangan naming lumipat agad ng bahay dahil i-renovate daw yung apartment. Thankfully, nakahanap naman agad ako sa may bandang SJDM. Nag-post kasi ako online and may nag-message agad sa akin. San lang tira nga lang, pero sabi ng agent, mas mataas ang chance na hindi na rin matutubos yon dahil nag-migrate na sa US yung owner. Maganda yung bahay at location at mura pa, kaya hindi na kami nagdalawang isip ng husband ko at ginrab agad namin yon. Ang saya ko talaga nung mga unang buwan namin doon. Wala naman kaming naging problema maliban sa ilang kapitbahay na hindi na nga friendly intrigera pa. Sukat ba namang questionin ako kung bakit daw binili namin yung bahay na yon? Ano daw nakita ko doon? Pangit at lumang-luma na. At higit sa lahat may mga nakatira pa daw doon. Hindi pa daw umaalis ang totoong may-ari. May pagka-weird din yung neighbor ko. Pangit at luma ang ganda-ganda nga nung bahay. At paanong doon pa din nakatira yung may-ari? Asan sila? Ano yun? Invisible? Natawa lang ako. Baka may galit yun sa dating nakatira, kaya ganon. Pero after ilang days pa, doon ko na unti-unting naramdaman kung anong ibig sabihin ng kapitbahay ko. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko at nakaranas ng mga kakatuwang bagay. Isang gabi, tinawag ko yung panganay kong babae na 8 years old para pumasok sa kwarto at matulog na. Nakasilip siya sa bintana at walang kibo. Hindi ko naman tinanong kung anong sinisilip niya doon. Nakapantulog na siya noon at napatitig pa ako sa suot niya dahil hindi ko maalalang may ganon siyang damit. Napansin ko ding hindi pa siya nagsusuklay dahil sabog-sabog ang buhok
kaya sinabihan kong magsuklay muna. Pero hindi ako sinagot. At sa halip, diretso na siyang pumasok sa kwarto. Inakay ko na yung bunso ko at sumunod kami agad sa kanya. Pero nagulat ako nang makita kong lumabas ng CR ang anak ko. Iba ang damit at maayos ang buhok. Bigla akong pinanayuan ng balahibo dahil kitang-kita kong pumasok siya sa kwarto. Siya lang ang batang babae doon dahil lalaki ang bunso ko. Kung kalalabas lang niya ng CR, sino yung inutusan kong pumasok sa kwarto? Walang ibang tao doon nang buksan ko yun, kaya ganun na lang ang pangingilabot ko. Sa unang pagkakataon pa lang na yun, gusto ko na sanang umalis doon. Pero naisip ko, paano kung hindi agad maibalik sa amin yung binayad namin sa bahay? Kaso naulit pa yung pangyayaring yun. Isang hapon, habang natutulog ako sa kwarto, bigla akong nagising nang marinig kong may kumakalabog na bola sa sahig. Malakas yun. At dinig kong kung saan-saan tumatama. Nag-alala akong baka may tamaan at mabasag, kaya tumayo ako habang tinatawag ang pangalan ng bunso kong lalaki. Paglabas ko ay naabutan kong nagdidribble pa ng bola yung anak kong nakatalikod. Nang sawayin ko ay humagighik na tumakbo siya papunta sa kusina. Pero walang tao sa kusina nang habulin ko siya doon, kaya natigilan ako. Napahawak ako sa ulo ko na biglang nanlaki. Pumunta ko sa kwarto nila at lalong nanlaki ang ulo ko sa sobrang kilabot nang makita kong tulog na tulog ang dalawang anak ko. Nanginginig na napaupo ako sa tabi nila. Nang sumunod na araw, kausap ko ang asawa ko sa video call. Lumabas ako dahil nawawala ang signal ko sa loob. Kasalukuyan kong kinukwento sa kanya ang mga kakatuwang nararanasan namin doon. Nakatalikod ako sa bahay at kaharap naman ang asawa ko doon. Napansin kong may sinisipat siya sa likod ko. Nung tinanong niya kung yung mga bata ba yung nakasilip sa bintana, napalingon ako. At nanlaki ang mata ko nang makita kong may tao nga sa bintana at nakatingin sa akin, pero hindi sa mga anak ko. Isang babae na tansya ko ay parang kaedad ko, pero hindi ko mabistahan ang muka. Nandoon ang mga anak ko sa loob, kaya dali-dali akong tumakbo papasok. Pero pagpasok ko ay hindi ko nakita yung babae. Hinanap ko agad ang mga anak ko. Nakita ko sila sa sulok ng kwarto nila. Tulala, nanginginig. Nang makita nila ako, ay nag-iiyak at tumakbo palapit sa akin. May nakita daw silang dalawang bata, kasing laki nila at madaming dugo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dali-dali akong nag-impake ng mga gamit namin. Bago kami umalis sa bahay na yon, ay hinanap ko yung kapitbahay na akala ko'y iniintriga lang ako. Pilit ko siyang tinanong kung anong alam niya sa bahay na yon. Sabi niya ay walang nakakatagal doon dahil nandoon pa din at hindi daw natatahimik ang kaluluwa ng mag-iinang minasaker ng sariling ama. Sa pagkaalam daw niya ay nakakalaya pa din ang taong yun at siyang paulit-ulit na pinagkakakitaan ng bahay sa pamamagitan ng pagpapasan lang tira. Ako po si Lulu. Nakatira kami sa probinsya taong 2000. Ang ibabahagi ko sa inyong karanasan ay yung nangyari sa akin nung mamatay ang Tatay Abdul ko. Si Tatay Abdul ay isang manginginom.
Yun ang palaging pinag-aawayan nila ng nanay ko. Lagi kasing lasing si tatay, halos araw-araw. May trabaho naman siya sa bukid, pero kahit habang nagtatrabaho minsan ay umiinom pa rin. Paano'y lasinggero rin yung namamahala sa kanila sa bukid. Sinasabayan lang ni tatay at mga kasama niya. Kung wala sa bukid ang mga manginginom, ay meron silang tinatambayan na magkukumpare. Doon po sa lumang bahay na matagal nang bakante. Sabi wala na raw gamit sa loob yon. Inabandona na lang siguro ng may-ari, nasa ibang bansa na nanirahan. Kaya naman ang mga magbubukid, pagkatapos ng trabaho at meron silang alak, doon sila naglalagi. Ako naman madalas akong napapadaan doon kapag pauwi galing sa school, bandang hapon. Tapos madalas din ay kinakawayan ako ni tatay kapag nakikita niya ako. Minsan naman ako na mismo ang kusang lumalapit para magmano sa kanya. Dahil nga sa sobrang hilig ni tatay sa alak, ay iyon na rin ang ikinamatay niya. At doon na nga nangyari yung naranasan kong kababalaghan. Mga 2 linggo na yata nun mula nang mailibing si tatay. Pauwi ako galing school. Nagkataon na maulan at maputik. Tapos wala pa akong nakasabay na kaklase pauwi. Pagdaan ko sa lumang bahay, ayoko na sanang tingnan dahil nalulungkot akong maalala ron si tatay. Kaso hindi ko napigilan ang sarili ko na mapatingin doon. Nagulat ako. Napaatras ang mga paa ko nang makita ko si tatay na mag-isang nakaupo sa mahabang mesa doon na pinag-iinuman nila. Yung mesang yun ay kusa lang nilang nilagay sa harap ng malaking bahay. Sa loob din ng bakuran para nga pagbarikan nila. Sa pagkakataong yun ay si tatay nga ang nandoon. Nakatingin siya sa akin. Pero di gaya ng dati na nakangiti at kumakaway. Siyempre hindi rin po ako lumapit para magmano. Alam ko namang patay na siya at alam ko na posibleng multo na lang niya o kaluluwa ang nakikita ko. Malungkot na malungkot ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi kumukurap. Ako rin hindi makakurap sa sobrang takot at pagkabigla. Kahit mahal ko si tatay at ayokong matakot sa multo niya, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng takot. Nagtatakbo ako palayo doon sa malaking bahay. Hingal kabayo ako sa pagtakbo. Malayo pa naman ang sa amin. Naisipan kong lumingon. Pagtingin ko ay kita ko pa rin yung harap ng lumang bahay na tambahin nila tatay. Pero wala na si tatay. Hindi ko na siya natanaw. Yung lamesa lang nila. Kaya bumagal na ang takbo ko hanggang sa tuluyan na akong huminto. Hindi ko na kasi makaya ang hingal. Naglakad na lang ako ng umiiyak. Pagdating sa amin, tinanong ako ni nanay kung bakit ako umiiyak. Kinuwento ko naman ang nangyari. Sinabi ko na nakita ko si tatay. Nagpakita sa akin ang kaluluwa niya roon sa lumang bahay na tambayan nilang magkakasama sa bukid. Napaiyak din si nanay kasi hindi lang pala ako ang nakakita roon kay tatay. Nalaman ko na pati rin pala yung mga kumpare ni tatay na kasama niya sa pag-inom doon, nakita rin ang multo ni tatay. Iyon lang ang naging una at huling pagpapakita sa akin ng tatay Abdul ko. Siguro ay namaalam lang siya sa akin. Kasi nga parang naging routine na namin yun. Kawayan na at pagmamano ko kapag pauwi ako ng school at siya naman ay nasa lumang bahay. Magandang araw o gabi mga kapasta. Ako nga po pala si Vina ng Mangaldan, Pangasinan.
48 years old na po ako at may isang anak na college student. Siya po yung nag-udyok sa akin na ipadala dito yung karanasan ko noon na naikwento ko sa kanya. Since pareho po kaming avid listeners ng channel na to. Kabataan ko pa nung mangyari yung hindi ko makakalimutang karanasan ko na yon. Kakagraduate ko ng high school noon nang sumama akong makipagtanan sa boyfriend kong si Roy na kaklase ko. Gusto ko naman talaga siya pero napilitan lang akong sumama kasi nagbanta siyang magpapakamatay pag hindi ako sumama sa kanya. Ayaw na ayaw kasi sa kanya ng parents ko. Dinala niya ako sa probinsya ng lola niya sa Bungabon, Nueva Ecija. Laki siya sa lola at spoiled siya doon kaya alam niyang hindi siya nito tatanggihan kung doon kami tutuloy. Ang kaso ay wala na palang bahay ang lola niya dahil nagiba na ng bagyo. Meron siyang binabantayang lumang bahay, parang ancestral home at doon na siya pinatira ng mga amo niya na nasa ibang bansa. Nagalit ang lola niya at pinutakti kami ng sermon pero wala ding nagawa sa kagustuhan ni Roy kaya napilitan itong patuloyin kami doon. Pero pansamantala lang daw dahil magagalit ang amo niya pag nalamang nagpatira siya doon. Gusto kong umatras nang makita ko ang bahay. Mistula na kasing haunted house yun sa kalumaan. Yun bang parang sa mga pelikulang horror. Tapos madami pang puno sa palibot ng bahay. Noon lang ako nakakita ng ganong bahay sa personal at talaga palang nakakatakot. Yun din ang sabi ng lola ni Roy na nakakatakot nga daw at totoong may multo at mga engkanto doon. Natakot man ako noon inisip ko na sinasabi lang niya yun para iwan ko si Roy at bumalik na sa amin. Pero hindi pala siya nagbibiro dahil sa unang gabi pa lang namin doon ay nakaranas na ako ng mga makapanindig balahibong eksena. Nagsusuklay ako noon sa harap ng salamin sa loob ng kwartong ipinagamit sa amin nang tawagin ako ni Roy mula sa labas. Ipinatong ko ang suklay sa ibabaw ng tokador at lumabas pero hindi ko nakita si Roy. Nagtaka ako dahil dinig na dinig kong makailang ulit niya akong tinawag pero wala nga siya doon. Sabi ng lola niya ay hindi pa bumabalik mula nang utusan niya. Nanlaki ang ulo ko pero sinikap kong baliwalain yon. Bumalik ako sa loob para ipagpatuloy ang pagsusuklay pero biglang nawala ang suklay at kahit anong hanap ko ay hindi ko na nakita. Kinabukasan, nung buksan ko yung bag ko para kumuha ng damit ay nagulat ako nang makita kong nandoon ang suklay. Kinabukasan naman ulit, matutulog na kami ni Roy. May dumaan sa ilong ko na kakaibang amoy. Nakasusulasok na parang asopre o nabubulok na sugat. Ewan pero nagsasalit-salitan lang sila. Halos masuka-suka ako dahil sa sobrang lakas ng amoy nun. Pakiramdam ko ay nasa tabi lang namin. Naamoy din naman ni Roy pero sabi niya ay baka dala lang ng hangin. Halos araw-araw laging may iba't ibang kababalaghan akong nararanasan doon. Kaya pilit kong kinukumbinsi si Roy na bumalik na lang kami pero ayaw niya. Gaya na lang nung minsan na nasa kusina ako para kumuha ng tubig. Nakaamoy ako ng sunog na mais, gayong wala namang nakasalang doon. At malayo sa karamihan ng bahay na yon. Kung minsan naman ay tabako o sinusunog na kahoy. Madalas din akong nakakarinig ng mga yabag at hagik-hikan na parang nagmumula sa maliit na bata.
na hindi ko naman makita. Basta parang nagpapaikot-ikot lang sa loob ng bahay. Pero ang pinakamatindi doon nangyari nung sumama si Roy sa tiyuhin niya para umextra ng trabaho sa bayan. Kaming dalawa lang ng lola niya ang naiwan nun. Mula sa bintana ng kwarto ay nakita ko siyang nagwawalis ng mga dahon sa tapat ng isang puno. Tumingala siya sa akin at ngumiti na ginantihan ko naman nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto. Naisip ko na baka bumalik si Roy at hindi ko lang napansing dumaan sa harap. Kaya dali-dali ko iyong binuksan at laking gulat ko nang yung lola ni Roy ang nakita kong nasa labas ng pinto. Malaki ang pagkakangiti sa akin. Namutla at nanlaki ang mata ko. Napatingin ako sa bintana kung saan ko siya nakitang nagwawalis. Hindi ko siya natatanaw mula sa pinto pero dinig na dinig ko ang pagwawalis niya. Nung muli akong humarap sa lolang nasa harap ko ay napasigaw ako ng malakas nang mag-iba ang itsura niya. Kumulubot ng husto ang buong muka at naging purong itim na lang ang mata. Hindi na siya nakangiti, kundi nanlilisik na ang mga mata sa akin. Ang huling natatandaan ko ay ang pag-ikot ng paningin ko bago ako nawalan ng malay. Nang magkamalay ako, nasa harap ko na ang mga magulang ko na hinanap at natuntun pala kami doon. Takot na takot ako na yumakap ako sa kanila at agad na sumama sa kanila pauwi. Mula nun, hindi na kami nagkita ni Roy maliban nung reunion ng batch namin at pareho na kaming may pamilya. Ako si Elena. 7 buwan akong buntis nang mangyari ang hindi ko inaasahang kababalaghan sa buhay ko. Kakalipat lang namin ng asawa kong si Marco sa isang lumang bahay sa Batangas. Luma na talaga at halos giray-giray pa, pero sabi ni Marco, kailangan muna naming magtiis at magtiyaga ron habang wala pa kaming pera na panglipat sa mas maayos na bahay. Malaki ang bahay na may 2 kwarto. Malaki rin ang sala at kusina, pati banyo. Yun nga lang halatang marurupok na ang batong dingding. Marami ng bitak. May kuryente naman pero ang mahirap ay ang tubig. Kailangan pa naming mag-igib sa poso na medyo malayo-layo rin sa bahay. Unang gabi pa lang namin doon, patulog na ako nang makarinig ako ng uha ng sanggol. Napabalikwas ako ng bangon. Napatingin pa ako sa tiyan ko. Ang akala ko nga ay nananaginip lang ako kaya babalik na sana ulit ako sa pagtulog nang muli kong marinig ang iyak na naman ng sanggol. Napabangon ulit ako. Pinakinggan kong mabuti. Ginising ko ang asawa ko dahil natakot ako sa naririnig ko. Paanong hindi ako matatakot malayo kami sa kapitbahay. Ang nakapalibot lang sa amin ay mga puno, kaya saan mang gagaling ang uha ng sanggol? Hindi pa naman ako nanganganak. Gumising naman ang asawa ko pero hindi niya marinig ang narinig ko kanina, kaya sinabihan niya ako na matulog na at baka nananaginip lang ako. Dahil doon ay hindi ako makatulog. Nakikiramdam lang ako kung maririnig ko pa ulit yon. Awa naman po ng Diyos ay namalayan ko na lang na umaga na pala at kahit papaano ay nakatulog pa rin ako. Pero nung mga sumunod na gabi ay ganon na naman ang nangyari. Patulog na ako nang marinig ko na naman ang uha ng sanggol. Sa pagkakataon nga pong yun ay
hindi na lang yung uha ang naririnig ko, kundi parang boses ng isang nanay na nagle-labor sa panganganak. Yun bang umeere ng impit ang boses, tapos umiiyak ng mahina. Nangilabot talaga ako. Niyuyugyug ko ang asawa ko. Pilit ko siyang ginigising. Pupungas-pungas pa nga siya. Nang ikwento ko na naman ang narinig ko at wala siyang narinig, sinabihan pa niya ako na gumagawa ng kwento para raw umalis kami ron dahil alam niyang hindi ko gusto ang bahay. Napaiyak na lang ako dahil ayaw niya akong paniwalaan sa naririnig ko. Halos gabi-gabi yun. Sunod-sunod na gabi. Tinatakpan ko na lang ang tenga ko kahit takot na ako at talagang naiiyak ako. Hindi ko na ginigising si Marco dahil baka pag-away na naman namin dahil hindi nga siya naniniwala. Hanggang sa isang araw, palabas na kami ng bahay. Nakita naming nakatingin sa akin yung isang matandang babae. Nilapitan namin at tinanong kung bakit niya ako tinitingnan. Sabi niya ay doon lang daw siya nakatira, pangatlong bahay, bago ang sa amin. Humingi siya ng pasensya kasi nagulat lang daw siya at may bago na naman palang nakatira sa lumang bahay. Kinamusta kami sa bahay. Sinabi ko ang totoo na mayroon akong naririnig ng uha ng sanggol at nanay na parang nanganganak tuwing hating gabi. Sabi niya, iyon din daw ang naranasan ng mga dating umupa sa lumang bahay. Iyon daw kasing unang nagmay-ari niyan ay namatay sa panganganak. Doon mismo sa kwartong tinutulugan namin. Hilot daw ang nagpaanak at yung hilot ay yung mismong biyanan. May kumalat noong balita na sinadya ng biyanan na patayin ng manugang sa panganganak dahil naniniwala raw na pinikot lang ng babae ang anak niya. Meron na kasi dapat pakakasalan ng anak niya na babaeng may kaya sa buhay. Kaya galit ang biyanan sa pag-entra nga nung naging manugang niya. Parang iyon ang ginawang ganti, ang patayin ng mag-ina sa panganganak. Matapos mamatay ng mag-ina ay nang ibang bansa yung lalaki at yung biyanan na hilot ay umalis na doon sa lugar. Kaya raw siguro laging nagpaparamdam ang mag-ina sa mga tumitira roon ay dahil nanghihingi ng hustisya. Natakot naman ako sa kwentong yon ng matanda. Nahaplos ko tuloy ang tiyan ko na malaki na nun. Sabi ko kay Marco, ayokong manganak sa bahay na yun. Uso pa naman doon noon ang hilot ang nagpapaanak. Kumadrona. Dahil malayo ang ospital. Ang akala ko ay aawayin na naman ako ng asawa ko. Pero sa halip ay sinabi niya sa akin na bukas din ay maghahanap kami ng malilipatan. Aalis na kami sa lumang bahay na yon. Kaso ilang araw na kaming naghahanap ay wala kaming makita na kaya namin ang renta na tulad ng sa lumang bahay.